nung isang araw, piyesta ni San Matayas, di ba? Sino si Matayas? Siya yung pumalit kay si Judas, di ba? Siya yung pumalit, no? Meron kailangan mamatay. Namamatay, wala tayong magagawa eh. Meron at meron mamamatay. Ayaw natin may mamatay, di ba? Nung bago mamatay yung ating Santo Papa, di ba? Naku, sana wag mamatay ang ating Pope Francis, di ba? Kailangan natin ang Santo Papa. Pero namatay. Pero salamat sa Diyos, meron tayong Pope Leo, di ba? At natutuwa tayo, meron naman bago eh. Meron at meron darating na kapalit. Always. No? Si Jesus mismo kailangan umalis, di ba? Kaya yung ating ebanghelyo nagsimula nung umalis na si Judas para itakwil niya, sinabi niya, "Now the hour has time for man to be glorified." Ito na, no? Ito na. Tinanggap niya na siya'y kailangan pumanaw sa lupang ibabaw. Kailangan niya umalis. Bakit niya kailangan umalis? Para dumating ang Espiritu Santo. Kasi bilang tao, siya'y Diyos, pero bilang tao, hindi siya eternal. Yung buhay ng tao, merong hangganan. Kailangan niya umalis. Pero, nung umalis siya, meron namang kapalit. Laging meron kapalit. Lagi, di ba? Kailangan umalis Yung ating magulang, kahit na gano'n natin kamahal yung ating mga magulang, kailangan darating ang panahon, most of the time pero minsan nauna yung anak sa magulang, di ba? But most of the time, kailangan umalis. Pag umalis, tayo na ang papalit. Tayo na, di ba? Tayo na. Kailangan umalis Kaya hindi pwedeng hindi umalis. Kasama sa buhay yan, mga minamahal natin, umalis. Sa buhay. Sa ating buhay naman, sa ating mga bagay-bagay, kailangan tayo magpaalam kasi kailangan umalis. Kunyari, yung buhok, sa mga walang buhok, kailangan magpaalam ka, goodbye. Paalam, di ba? Meron at merong kapalit. Ano yung kapalit? Sa ilong tumutubo yung buhok. Sa dibdib, di ba? Meron at merong kapalit. May dahilan bakit umalis, di ba? Kailangan, di ba? Umalis yung iyong asawa, namatay. May dahilan. Always there is a reason. Kailangan umalis. And we have to be ready to accept change. Kaya the biggest sin against the Holy Spirit, ayaw natin ng pagbabago. Ayaw natin may namamatay. Ayaw natin humihina, no? Humihina na ako, wala na akong lakas, no? Kumukulubot na yung aking mukha, di ba? Nawawala na yung beauty. Dati, beauty queen. Dati, napakakisig. Ngayon, wala na. We have to say goodbye to aging, no? And be happy to what the Spirit has in store for us. May sorpresa ang Panginoon para sa atin. We have to be ready to embrace the gift of now. Tapos na yun Kahit na ikaw yung pinakamaganda, pinakamatalino, pinakamabango, tapos na yun. Ngayon, matanda na, kulubot ka na. Di ba? We do not regret. Naku, sayang. Tapos na yan. We are happy for what God is giving us now. And stop comparing. Naku, nung panahon ni ganyan. Naku. Nung malakas pa ako. Naku. That is past. Salamat sa Diyos, naranasan natin yan. That is gift. But there is a more important gift now of wisdom. So we thank God for the gift. Nagpaalam ang Panginoon and sana ma-accept natin yung binibigay sa atin ngayon. Di ba? Ulit, no? Nung isang araw, nagulat ako, sabi ko, sino dito may birthday today? Sino may birthday? Wala? Walang birthday ngayon? May 18. Wala? Isa lang. Solo flight. What is your best birthday? What is your best experience of a birthday? Diba?
Naku, perpekto, kumpleto pa kaming pamilya. Naku, napakaganda. Salamat sa Diyos. But the best birthday is now. Because of all the gifts in the past, all the best birthdays, plus now is the best birthday. Pag hinambing mo, naku dati, yung aking first love. Ha? Hanggang ngayon, first love ka pa rin? Ang dami-dami. Lola ka na, ang dami-dami mo ng apo. Yung love mo, yung first love pa rin. Naipit ka sa first love. The past is past. We accept the gift of God's love now. And the Spirit that comes with it. Salamat sa Diyos. Buhay ang Diyos. And the changes that come with it. May mga pagbabago eh. Wala na yung buko, wala na yung aking lakas, wala na. Napaka-ulyanin ko na, di ba? I keep forgetting. But salamat sa Diyos, buhay pa. Kasi if you're not grateful, what will happen? We will be ungrateful, di ba? Naku, yung nakalipas, naku, no? We were grateful for the past, but not grateful for the present. That does not exist. The future does not exist. The past is past. So let us be grateful and we thank God for this. Kaminsan, ito nagiging hadlang sa pagmamahal. So sabi ni Jesus, nagpapaalam na siya, now the time has come for the Son of Man to be glorified. Nagpapaalam na ako sa iyo. Do not worry ha, do not worry. Now, I give you a new commandment. What is the commandment? Love one another. Command. Pwede ba ibigay na command ang pagmamahal? I command you. You love me. Can I command? Bakit sinabi ni Jesus, I give you a new commandment, love one another? How can that possibly be? How can command be a love? Sinabi niya, I give you a new commandment, love one another as I love you. Gayahin nyo ang pagmamahal na ito. Diba? Sabi nga, di ba? Sabi ni Father Joel, if you are gusto kita kasi maganda ka, that is attraction, di ba? Kung sexy ka, di ba? That is desire. My love for you is desire. No? If magaling ka sa basketball, magaling ka sa tennis, di ba? That is called admiration, di ba? Humahanga ka, wow, ang galing. But if I love you, even if you are ugly, even if you are bad to me, how do you call that? Walang kondisyon. I love you despite of what you do to me. No reason. That is love. But if it is love because you are beautiful, because you are sexy, because you are good in these sports, may kondisyon. Pag mawala na yan, hindi ko na kita mahal. Hindi ka na maganda. Hindi ka na sexy. Hindi ko na rin kita mahal. Kasi ang pagmamahal, base sa reason. Love has no reason. Love is unconditional. Saktan mo man ako, lokohin mo naman ako, still it is love. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Walang kondisyon. Tinakwil siya, di ba? Niloko siya. Walang natira sa paa ng krus. Sinabi ng kanyang number 1, si San Pedro, di ba? Sabi niya, I will never leave you. Sabi ni Jesus, bago tumilaok yung manok, pangatlong ulit mo na ako itatakwil. Di ba? Pero nung nakita niya si Pedro, hindi niya sinumbat kay Pedro na, kala ko ba? No conditions, no condition. That is what love is. No? And because of that, His invitation is love as I have loved you. It is not easy. It is divine. It is the love given to us by God. To love without condition. Hindi madali, pero yun ang hamon para sa atin. Because, again, we always say, when we say, I love you, it's the vertical part. I love you. Ang preba, how do you love? How do you show God, the God who you cannot see, because He is not with us physically? I love you through
others. Diba? Love is easy, love for God, but this love is shown in other people. That is why that is the symbol of the cross. Love for God and love for neighbor is one and the same. We pray as we celebrate the season of Easter. Buhay ang Diyos sa atin. Buhay. Hindi patay. Kaya nga it is the season, ang Pasko ng muling pagkabuhay. Si Jesus ay tunay na buhay. Ang Espiritu niya buhay. Truly alive in us. The Spirit that is fresh. Hindi isang Diyos na nung dati walang kabuhay-buhay. The Spirit that inspires us to love, to share, to forgive, to continue loving. Because of the Spirit of God of love, inspiring all of us to do as He wishes. That is the Easter message for each and every one of us, the God of love. Inspired by this love, we share this love with one another. Amen.